Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balot ang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, unang araw ng Oktubre 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol. Tuloy-tuloy ang dating sa ospital sa Bogo City. Bilang ng patay, tumaas sa 69. Mga sugatan, halos 200 na. State of calamity, idineklara na sa Cebu. Ang latest mula sa Ground Zero, tutukan. Senado, inuudyukan ang ICC. I-house arrest na lang si ex-President Duterte. Farm parliamentary elections, hindi natuloy sa October 13. Disney on Ice, darating sa Pilipinas sa Disyembre. At sa showbiz, Jody Santa Maria, Piola Pascual at Kapamilya Shows, national winners sa Asian Academy Creative Awards. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mahigit 24 na oras nang nakalipas ng yanigin ng 6.9 magnitude na lindol ang lalawigan ng Cebu. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga biktima sa isang ospital sa Bogo City na siyang epicentro ng pagyanig. Tumaas pa ang bilang ng nasawi. Sa pag-iikot ng Balitang A to Z News Team, bakas ang pinsala ng lindol. Dumako tayo sa Cebu Provincial Hospital sa Bogo City para sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Ace, kumusta na ang sitwasyon ng ating mga kababayan dyan? Barbie, mga A to Z, in shock pa rin itong mga biktima ng pagyanig ng lindol kagabi nga, Martes, pasado alas 10 ng gabi. Samantala, kanina nang magpunta tayo dito sa Cebu Provincial Hospital, medyo magulo pang sitwasyon. At pagdating nga natin dito sa Bogo City, pasado alauna o alas 2 naman ng hapon, ay nakaranas tayo ng mangilan-ilang aftershocks. Samantala, patuloy naman ang pagtaas ng bilang ng mga sugatan. Maitim pang pasasahita ng 81-year-old na si Nanay Bernardita matapos mabagsakan ang aparador ng tumamang magnitude 6.9 na lindol Martes ng gabi sa Bogo City sa Cebu. Kaya't nang kumustahin ko siya habang nasa Cebu Provincial Hospital, ang sabi lang niya, masakit. Mabuti na lang, ayon sa kanyang apo ay walang natamong fracture ang kanyang lola. Naawa ako. Kasi wala kaming magawa kasi nasa malayo kami. Thank God naman is walang fracture or wala namang nasira sa titanium implant niya. Nag-aalala naman si Christina sa lagay ng 11-month-old niyang anak matapos na mahirapang huminga. Nashock siya itong naglindol kagabi. Ayaw namin maulit naglilindol. Sa datos ng Cebu Disaster Management Office, 69 ang patay at halos 200 tao ang sugatan sa lindol. Karaniwan sa mga sugatan ay nahulugan ng debris. Fractures and lacerated wounds. Tapos yung ating mga deaths, yung mga natabunan ng mga structures, tapos yung gumuho yung lupa. May ilang nakaligtas sa lindol, ngunit nasawi dahil sa atake sa puso. Na-survive nila yung initial wake ng earthquake, pero nung nakalabas na sila ng bahay, doon na sila chest pains. Mag-alas 10 ng gabi nitong Martes, September 30, nang yanigin ng magnitude 6.9 na lindol ang probinsya. Sa pagpunta ng Balitang A to Z sa city proper, kita sa bitak sa mga daan ang tindi ng lindol. Halos padapain din nito ang ilang establishmento sa lugar. Naiwan pa sa driveway ng nasirang fast food chain na ito ang mga bubog mula sa nabasag na salamin. Hindi rin nakaligtas ang simbahang ito.
Barbie, mga ka-A to Z, kasalukuyan na nasa aking likuran itong tent na pansamantalang sinisilungan ng mga kababayan natin, ng mga pasyenteng admit na sa Cebu Provincial Hospital pero inilikas dito sa labas dahil nga sa nangyaring lindol nitong Martes. Samantala, patuloy naman ang pagtutok sa kanilang kalagayan ng mga duty nurse, maging ng mga doktor, pati yung mga nakita natin na mga volunteer na healthcare professionals, pati syempre itong mga estudyante na tumulong din, ito yung mga nursing student. Barbie, bukod dyan sa kalagayan ng ating mga kababayan dito sa Bogo City, ang isa pa sa problema ay yung linya ng komunikasyon. Napakahirap ng signal dito ng mga cellphones, wala pa rin na mga linya ng kuryente, maging ilaw to ay galing yan sa mga generator set. So patuloy ang kanilang panalangin nga na sana umayos na yung lagay din syempre ng panahon at wag na makaranas ng mga aftershocks dahil habang umiere tayo ngayon ay nakakaranas tayo ng aftershock na talagang nakakahilo. Barbie? So ibig sabihin niya na hindi pa kayo pinapayagan o hindi pa pinapayagan ng mga pasyente na ibalik muli sa loob ng mga ospital? Pati ba dun sa mga kabahayan, nasa labas pa yung mga tao? Well, Barbie, sa pag-check natin kanina, sa mga kabahayan naman, so far, nasa loob pa rin sila. However, itong mga nasa ospital, mga establishmento, ginagawa nila sa labas ang kanilang mga serbisyo dahil sinusuri pa rin, hindi pa rin sure itong structural integrity. Although may mga nag-check naman na mga opisyal ng gobyerno as to the structural integrity kung okay ba, pero for safety, talagang sa labas muna sila naglalagay. Kasi kanina, pumunta tayo sa loob nitong Cebu Provincial Hospital, talagang medyo bitak-bitak pa rin yung kisame. Meron tayong mga naabutan ng mga tiles na bitak-bitak na talagang delikado, lalo sa mga kababayan natin na kumbaga may karamdaman. Okay, maraming salamat, Ace Cruz, at mag-iingat kayo dyan. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kaanak ng mga nasawi at naging biktima ng malakas na lindol sa Cebu. Tiniyak naman ng Social Welfare Development or Department na sasagutin nila ang lahat ng gastusin sa pagpapalibing. Nabalot ng iyak at dalamhati ang labas ng Bogo City District Hospital sa Cebu, kung saan nakaratay ang mga labi ng mga nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa isla nitong Martes, September 30. Masakit para sa mga residente na makatagpong muli ang nawawalang mga kaanak pero wala ng buhay. Ayon sa PHIVOLCS, nagmula ang pagyanig sa isang offshore fault line na ngayon lamang muling naitala ang paggalaw sa huling 400 taon. The earthquake was very strong. We're assessing the damage, we're assessing the needs na pangangailangan. Agad namang nagpadala ng ready-to-eat food ang Social Welfare Department. Magtatayo rin ng Mobile Command Center para sa mobile kitchen at water purifying facility. We also assured the governor that yung mga gastos ng mga pamilya na may injury ay tutulungan ng DSWD. Yung mga sa kasamaang palad na matayan, we will also help them with the bills para sa pagpapalibing. Ayon sa Department of Health, sagot rin ng pamahalaan ang libreng pagpapagamot sa mga sugatan. Kanina nagpadala na ng barko ang Philippine Coast Guard, sakay ang mga medical personnel at first responders, habang double time ang rescue operations para sa iba pang mga naipit sa mga gumuhong gusali. Ating OCD at saka yung ating Bureau of Fire Protection nagpunta na doon para mag-conduct ng rescue and relief operations. Nandoon din ang ating PNP para siguraduhin na yung peace and order natin. Doble kayod na rin ang Department of Public Works and Highways para suriin ang mga pasilidad, kalsada at tulay. Sa paunang pagtataya ng ahensya, nasa 1.2 billion pesos na ang halaga ng pinsala
pag-aabala sa infrastruktura. Nag-start na tayo mag-ayos, nakita nyo naman sa road, pero tuloy-tuloy tayo. Itong hospital, very important. No? Number one, we have to assess if it's safe. If we find out it's safe in 1 to 2 days, then we will start immediate repair. Una nang idineklara ang state of calamity sa Cebu para sa mas mabilis na pag-release ng calamity funds. Umiiral na rin ang price freeze sa petrolyo at pangunahing mga produkto. Sa mga LGUs nga please be proactive at timana ang katauhan. Dili pa ta safe sa aftershock. Wa pa tay total assessment karon, but it could be worse than we think. Inaasahang darating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Ground Zero sa Huwebes, October 2 upang personal na makita ang sitwasyon para sa akmang pagtugon ng pamahalaan. Samantala, nilinaw ng PHIVOLCS na hindi konektado ang pag-aalboroto ng Bulkang Taal madaling araw ng Miyerkules sa Batangas sa nangyaring pagyanig sa Cebu. Ayon kay State Volcanology Director Dr. Teresito Bacolcol, normal ang pagputok ng Taal ngayong nananatili ito sa ilalim ng Alert Level 1. Inaasahan na anya na patuloy itong aktibo ngayon dahil sa madalas na pagbuga ng abo anumang oras sa naturang alert level. Base sa ulat, 2 beses pumutok ang Taal pasado alas 2 kanina ng madaling araw. Wala namang naitalang apektadong residente sa naturang probinsya. Habang abala sa Visayas dahil sa lindol, pinag-iingat naman ng mga taga-Northern at Central Luzon sa posibleng pagbuhos ng ulan simula Huwebes. Bunsod yan ng papalapit na Bagyong Paulo. Ayon sa State Weather Bureau na Pag-asa, huling namataan ng bagyo na nasa 690 kilometers kanluran ng Virac, Catanduanes. Ganap na alas 4 ng hapon. Taglay nito ang lakas ng hanging papalos sa 55 kilometers per hour at pagbugso nga abot ng 70 kph. Gumagalaw ang Bagyong Paulo pasilangan sa bilis na 25 kilometers per hour. Itinaas na ang wind signal number 1 sa Catanduanes. Paglilinaw naman ng Pag-asa, posible pang lumihis ang bagyo dahil naman sa low pressure area sa itaas na bahagi ng bansa. Umanangkada na ngayong Miyerkules, October 1 ang paunang investigasyon ng Department of Justice kay Senator Mark Villar kaugnay sa 18 billion pesos na halaga ng infrastructure contracts na pinirmahan ng kanyang pinsan sa pamahalaan. Sa gitna yan na nagpapatuloy na case build-up kaugnay sa flood control scandal na kinasasangkutan ng ilang mambabatas, kontratista at opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Justice Chief Crispin Remulla, isinailalim na sa investigasyon ng senador hindi bilang mambabatas kundi bilang dating kalihim ng DPWH sa ilalim ng nagdaang Duterte administration. Kabilang naman sa mga iimbestigahang proyekto ay ang flood control projects, ipinatayong mga gusali, kalsada at iba pa. Siniguro rin ng kalihim na imbestigahan maging ang ina ni Mark Villar na si former Senator Cynthia Villar at ang kapatid na si sitting Senator Camille Villar. Bumalik din para sa pagpapatuloy ng case build-up sa tanggapan ng DOJ sa Maynila si Public Works Undersecretary Roberto Bernardo bilang bahagi ng imbestigasyon ng ICI at Ombudsman. Wala pang tugon ng pamilya Villar, ukol rito. Yung first cousin niya yung contractor doon sa lugar nila. So, that's a prohibited interest. Kasi naging Siyempre, congresswoman po siya. kasama rin yan. That prohibited interest really has to stop. Well, isa lang yan. Marami yan. It's all over the Philippines. People know it. Maswerte tayo, may pamasko nila, warrant of arrest, maswerte na tayo ron. Dinipensahan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang kumakalat na larawan niya kasama ang mga kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Ito ay matapos ng ipost sa Facebook ang larawan ng kongresista na si Kiko Barzaga habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ayon kay Lacson, unang beses niyang nakilala sila sa labas ng Blue Ribbon Hearings nang bisitahin siya ng kanilang anak at ng campaign supporter na si Fred Villaroman sa opisina niya sa Taguig noong Abril. Paliwanag ni Lacson, tinanggihan niya umano ang imbitasyon na dumalo sa rally ng party list na sinusuportahan ng mga Diskaya bilang pagrespeto kay Senate President Tito Soto at sa pamangkin niyang nitong si Pasig City Mayor Vico Soto na katanggali naman ni Sara Diskaya sa mayoral race. Git ni Lacson, naabot lang sa halos 20 minuto ang pag-uusap nila at hindi na muling nagkita.
Anya, walang koneksyon ng mga diskaya ang larawan at walang ibang dapat ikabahala rito. Ipasusubasta ng Bureau of Customs ang 13 luxury cars ng Diskaya couple sakaling mapatunayang ipinuslit lamang ito papasok ng Pilipinas. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, 7 sasakyan ang walang import entry, habang 6 naman ang may questionableng papel. Tinatayang aabot sa 110 million pesos ang hindi nabayarang buwis ng mag-asawa. Naglabas na ng warrant of seizure ang BOC bilang simula ng formal na proseso ng forfeiture. Magkakaroon ng pagdinig sa October 9 para mabigyan ng panibagong pagkakataon ng mga diskaya na depensa ng kanilang dokumento. Bago isubasta, kailangan pang aprubahan ng Department of Finance ang forfeiture. Bahagi pa rin ito ng investigasyon ng Senado sa umano'y anomalya sa flood control projects na konektado sa mga diskaya. Samantala, 10 sa mga tauhan ng customs ang binigyan naman ng show cause order dahil sa posibleng lapses sa paglabas ng luxury vehicles. Gagawin ng BOC na while objective tayo, gagawin nating mabilis yan, pero ipapa-approve pa rin naman natin yan as a check and balance mechanism. Ipapa-approve namin yung aming desisyon sa Department of Finance. Bumuo na ang civil society groups ng kilusan mula sa trillion peso march na nangyari noong September 21. Ayon sa organizers ng trillion peso movement, pinaghahandaan na ang mas malaking rally sa November 30, bukod pa sa noise barrage at candlelight vigil kontra korupsyon. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Tulong na yan! Mga kurakot! Tulong na yan! Nagtipon-tipon ng iba't ibang grupo mula sa kabataan, simbahan, negosyante at mga profesional sa Club Pilipinos sa Mandaluyong. Nilagdaan ng manifesto kung saan ang trillion peso march kontra korupsyon noong September 21 ay trillion peso movement na ngayon. The movement brings together from diverse background to fight against massive corruption. Not millions, not billions, but trillions stolen from the people. Iginit ng grupo na hindi ito nakatali sa anumang partido o kulay politikal. Pinaghahandaan na rin ang susunod na malakihang pagkilos. Ito ay gagawin natin in preparation sa isang malakihang trillion peso march again. Lahat po ito ay leading to November 30 at sa ngayon po ang mga iba't ibang organisasyon, mahigit na sa 100 ay naghahanda na po para sa mga noise barrage at mga candle lighting. Tiniyak ng organizers na walang mangyayaring karahasan o paglabag sa susunod na pagkilos. Prayerful, peaceful, and respectful rally. Dapat hindi nauwi sa vandalism, pagsira ng mga properties, kanino mang properties yan. Walang nasasaktan. Pinagpaplanuhan na kung gaganapin ang susunod na rally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila o sa EDSA Shrine sa Quezon City. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Inuudyukan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines na kontrahin ang anyay mga pagtatangka na nagtatanim ng pagkalito upang hatiin ang bansa. Sa kanyang talumpati sa oath-taking ng mga bagong promote na general at opisyal ng kasundaluan sa Malacanang Palace, kinilala ni Marcos ang kabayanihan ng AFP, hindi lamang sa panahon ng mga engkwentro, kundi kung nasaan man ang pangangailangan para rito, tulad sa mga rescue at disaster response operations. Bilin ng Pangulo, labanan ang disinformation campaigns at mga banta at banta. Anya, dapat ay panatilihin ang pagiging tapat sa konstitusyon. Panata ito ng katapatan sa tungkulin at panindigan para sa bayan. This is where your role in the AFP becomes indispensable. To hold the line and do it with resolve, with clarity and loyalty to your constitutional duty. October na po, mas malapit na tayo sa Pasko at tunay nga ang holiday season is not complete kapag walang bonding. Kaya naman Disney fans, maghanda na. The magical show Disney on Ice ay magbabalik po.
Ito mismo ang inanunsyo ng Disney at Feld Entertainment sa nangyaring press con ngayong Miyerkules, October 1. Present syempre sina Mickey at Minnie Mouse na bubida pa on stage at ready nang maghatid ng saya sa mga kids at kids at heart. May temang Magic in the Stars ang performance ngayong taon, kaya naman expected na ang makulay at nakakawaw na ice skating show with magical moments. Tampok ang ating mga paboritong Disney characters. May pasilip rin sila sa 2 miyembro ng cast ng Disney on Ice na nagpakitang gilas na sa ice skating. Mapapanood ang Disney on Ice, Magic in the Stars simula December 20 sa Mall of Asia Arena. Susunod Senado, nagpasa ng resolusyon na ICC inuudyukang i-house arrest na lang si ex-President Duterte. At Pasig City Mayor Vico Soto napasama sa Time Magazine list ng most influential rising stars ng taon. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Labinlimang senador mula sa minority at majority blocks ang bumoto para sa resolusyong nagsusulong na isailalim sa house arrest si former President Rodrigo Roa Duterte. Solid ang boto ng tinaguriang Duterte Block para sa Senate Resolution 144 na pinaboran din ni na Senators Joel Villanueva, Mig Zubiri, Win Gatchalian, Ping Lacson, at Mark Villar at iba pa. Nag-abstain naman sina Senate President Tito Soto at Senator Raffy Tulfo, habang absent at hindi nakaboto sina Senators Pia Cayetano, Cheese Escudero, Vito Lapid at Camille Villar. Tanging sina Senators Bam Aquino, Riza Ontiveros at Kiko Pangilinan ang kumontra. Sa ipinasang resolusyon, inuudyukan ng Senado ang International Criminal Court na imbis na ipiit sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands, ay sa ilalim na lang sa house arrest ang dating Pangulo alang-alang sa humanitarian conditions. Natagpo ang wala ng buhay sa Katipunan Avenue, Barangay Loyola Heights, Quezon City bandang alas 5:30 ng madaling araw ng Miyerkules ang isang lalaki. Dumulog ang isang concerned citizen sa tanggapan ng Quezon City Police District para i-report ang natagpuang patay na nakahandusay sa kalsada. Naabutan ng QCPD Forensic Unit na nakasuot pa sa ulo ang isang helmet ng motorsiklo sa biktima, habang kulay blue naman ang kanyang damit at pantalon. Nagpapatuloy ang backtracking ng CCTV ng kapulisan para matukoy kung ano ang motibo sa pamamaslang at sino ang gumawa ng krimen. Palaisipan din sa otoridad na wala na ang motorsiklo ng biktima, kaya bumuo na rin ang Special Investigation Team na tututok sa insidente bilang pagtitiyak na mabibigyan ng hustisya ang pamilya ng biktima. Hindi na muna tuloy sa October 13 ang kauna-unahan sanang Bangsamoro Parliamentary Elections. Ito ay matapos ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang mga batas kaugnay ng seat distribution sa rehiyon. Samantala nakatakda namang iproklama ngayong Huwebes ng COMELEC ang mga papalit sa nabakanting upuan ng Duterte Youth Party List matapos kanselahin ng tuluyan ang kanilang registration. Ang balitang ito ni Naomi Almohan. Walang eleksyong magaganap sa October 13. Ito'y matapos ilabas ng Korte Suprema ngayong Miyerkules, October 1, ang desisyon nito sa Bangsamoro Autonomy Act No. 58 na nagsasabing 73 seats ang pupunan sa eleksyon at ang bagong batas na BAA No. 77 na nagmamandato namang 80 seats ang dapat nilang sundin. Bangsamoro Autonomy Act No. 77 is declared unconstitutional and the injunction against it is made permanent. In consideration of the circumstances of these petitions, we likewise declare Bangsamoro Autonomy Act No. 58 unconstitutional. Ayon sa desisyon, nilabag ng BAA 77 ang Voters Registration Act. For violating Section 5 of the Voters Registration Act, which prohibits any alteration of precincts once the election period has started. Naipasa kasi ang BAA 77 noong August 19, 5 araw matapos magsimula ang election period noong August 14, habang August 28 naman ang maisabatas ito. Binibigyan ng Korte Suprema ang Bangsamoro Transition Authority ng hanggang October 30
para pagdesisyonan ang pinal na distribusyon ng parliamentary seats. Habang inatasan naman nito ang COMELEC na isagawa ang BARM parliamentary elections sa susunod na taon. COMELEC is directed to promptly proceed with its preparations and conduct elections not later than March 31, 2026. Habang sinabi naman sa pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na malinaw na wala ng batas na ipinapatupad o dapat sundin kaugnay ng eleksyon, lalo na sa paghahanda para sana sa kauna-unahang parliamentary elections. Dagdag pa niya, nasa kamay na ng pamahalaan ng rehiyon ang mga susunod na hakbang. Samantala, halos 5 buwan matapos ang 2025 midterm elections, kinansela na ng COMELEC and Bank ang registration ng Duterte Youth Party List. Anila, void ab initio o walang bisa ang registration simula pa lang dahil bigo itong sumunod sa kriteria ng komisyon pagdating sa party list accreditation. Matatanda ang nasa mahigit 2 milyong boto ang nakuha ng partido noong May elections at 3 congressional seats ang nakalaan sana para sa kanila. Pero dahil sa mga nakabingbing kaso, sinuspindi muna ang kanilang proklamasyon at kinansela ang kanilang registration noong Hunyo. Kasunod nito, sinabi ng komisyon na sa Huwebes, October 2, nakatakdang iproklama ang papalit sa 3 na bakanting congressional seats ng partido. And therefore, doon naman po sa mga nasa taas, ang tanong, yung bang entitled, yung bang nakakuha ng 2 seats na, ay entitled pa na mabigyan muli ng dagdag nila. Hindi naman muna pinangalanan ng poll body sino-sino ang mga ito, mula anong partido, o kung bababa o magdadagdag sa mga nauna nang naiproklama. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Nakalaya na ang tinaguriang fishball warrior na si Alvin Caringal kasama ang iba pang nagprotesta kontra korupsyon noong September 21 sa Menjola, Maynila. Ito ay matapos mag-viral ang video ni Caringal noong protesta kasabay ng kanyang panawagan na ibaba ang presyo ng street food, kabilang ang fishball at kikiam. Samantala, ibinasura na ang mga kasong isinampa laban kay Caringal. Naghain naman ng libel at harassment case ang nagbitiw na staff ni Senator Robin Padilla na si Nadia Montenegro matapos sang maiugnay sa umano'y paggamit ng marijuana sa loob ng Senado. Ayon sa kanyang abogado, vape lang at hindi marijuana ang nakita base sa opisyal na incident report. Tinawag ng kampo ni Montenegro na fake news ang mga balita na sumira sa kanyang reputasyon. Nag-shutdown ang pamahalaan ng Estados Unidos matapos mabigo ang Kongreso at White House na magkasundo hinggil sa budget. Umabot sa $1.7 trillion ang pinagtatalunang pondo. Iginigit ng mga Democrats, dapat isama ang extension ng health benefits para sa milyong-milyong residente. Habang tutol naman ng Republicans na gawing rider ito sa spending bill. Ito na ang ika-15 shutdown sa gobyerno ng Amerika mula 1981. Babala ng mga eksperto, maaaring masumabang shutdown na ito kumpara sa record 35-day closure noong unang termino ni Trump. Dahil dito, tinatayang abot sa halos 750,000 na federal workers ang mapipilitang hindi pumasok na magkakahalaga ng $400 million bawat araw. Inaasahan ring maantala ang employment report, bibigat ang air travel, titigil ang ilang scientific research at maging ang sweldo ng kasundulahan. Good news! Napasama si Pasig City Mayor Vico Sotto sa Time Magazine list ng most influential rising stars ng taon. Kinilala si Sotto sa leaders category dahil sa kanyang data-driven at transparent na pamumuno laban sa korupsyon. Sa tribute article na isinulat mismo ni Nobel Peace Prize laureate at Rappler CEO Maria Ressa, tinawag niyang masterclass in modern ethical leadership ang pamumuno ni Sotto sa pagipaglaban sa korupsyon sa ilalim ng kanyang administrasyon. Isa si Sotto sa nag-expose sa maanumalyang flood control projects. Sa ating pagbabalik sa showbiz, Jody Santa Maria, Piolo Pascual at Kapamilya shows national winners sa Asian Academy Creative Awards. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
Tunay na nagningning ang galing ng maraming kapamilya stars sa Asian Academy Creative Awards. Ang mga nagsipagwaging programa, pelikula at mga bituin sa iba-ibang kategorya sa national level na siyang lalaban sa regional sa Desyembre, kilalanin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Hindi nga maikakaila ang husay at galing ng Pinoy pagdating sa global stage. Wagi ang ilang bituin at programa ng ABS-CBN sa national level ng prestihiyosong Asian Academy Creative Awards. Una na diyan ang action drama series na Incognito na hinirang bilang Best Drama Series. It's a back-to-back win naman for Jody Santa Maria, ang titulong Best Actress in a Leading Role para sa horror flick na Untold ng Regal Entertainment. Best Actress in a Supporting Role naman si Dimples Romana para sa The Caretakers. Habang ang ultimate heartthrob Piolo Pascual, itinanghal na Best Actor in a Supporting Role para sa pelikulang The Kingdom na pinagbibidahan ni Bossing Vic Soto. Panalo din ang digital series na How to Spot a Red Flag ng New Gen Phenomenal Love Team Donnie Pangilinan at Bel Mariano bilang Best Original Production by a Streamer. Best adaptation of an existing format naman ang Pinoy adaptation ng hit Japanese drama series na Mother o Saving Grace ni Julia Montes at Zia. Ang national winners ng Pilipinas ang magiging kinatawan ng bansa sa regional awarding na gaganapin sa Singapore sa December 8. Congratulations and good luck kapamilya! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa businesswoman at dating chairperson CEO ng Xerox Corporation na si Anne Mulcahy. Ang sabi niya, kapag kumitil ng mga inosenteng buhay ang isang lindol o tsunami, wala nang ibang pag-uusapan ang nagulat na mundo. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.